At saka para malaman nyo na walang ingay yung turbo, bugahan nyo ng hangin dito mga boss. Hey, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano pumili ng mga surplus na turbo na maganda. Ayan, so ito yung turbo mga boss. Ayan, so turbo pala to ng Daihatsu EF engine. Ayan, so ito yung pinagpalitan at saka yung engine nya pinalitan din. Actually hindi pa to sira mga boss. Tuturuan ko kayo ngayon paano nga ba to pumili ng turbo. Ayan, so first yung titignan mga boss is itong kanyang impeller. Ayan, ito yung sa full side. Ayan, so ayan yung kanyang impeller. Kapag may mga bitak-bitak na ang kanyang impeller mga boss, magduda na kayo dyan kasi maybe hindi nagpapalit ng air filter. So ang production talaga nito mga boss dumaan sa computerized balancing. Kaya kapag may nabawas na metal sa kanyang impeller, ay pwede itong mag-cause ng wobble. Kaya prone na siya sa damage mga boss. At ma-observe nyo mamaya sa turbine side. Ayan. So sa case na to, goods pa. Then sa hot side na naman tayo. Ito yung impeller. Ayan, dito sa hot side, ayan. So kung ma-observe ninyo ang end ng shafting ng turbine, sa bawat turbo may mapapansin talaga kayong cut dito sa kanyang hex side. Yan ang palatandaan mga boss na binalance talaga yan ng mabuti. Kaya kung may mababawas dyan sa kanyang impeller or marami ng carbon, mag-unbalance ito. At ito minsan ang dahilan kung bakit mapuputol yung shafting ng impeller. Kaya hindi ko talaga suggest yung mga fake dahil hindi natin alam yung quality nun. So pwede naman kayong bumili ng cartridge lang or laman loob para mas mura. Medyo normal lang naman. Okay lang naman yung appearance. So good siya mga boss. So ang next yung titignan is itong mga butas. Ayan, so ito yung sa return. Ang return is malaki. Ayan, ito sa kanyang inlet, papasok na oil. Ayan, passage. Pwede yung tingnan mga boss. Sa case nito, medyo okay pa siya mga boss. Oh. Medyo gamit na kasi ito, kaya maitim. Pero goods pa yan mga boss. Pero kapag napuno na yan ng sludge, kabahan na rin kayo. Baka hindi nag-change oil yung may-ari. Then sa coolant passage, okay rin naman dito. Normal lang na kalawang konti. So maybe sa tagalan ng turbo. So next yung titignan mga boss is itong impeller. Kung wala bang alog. Ayan, tapos umiikot ba siya? Free wheel ba siya? Umiikot. Ayan, ganyan siya umiikot mga boss. Free wheeling na siya, umiikot. Baga hindi ipigil, hindi kumikiskis sa kilid. Ito na dito mga boss. Ayan. At saka para malaman nyo na walang ingay yung turbo, bugahan nyo ng hangin dito mga boss. Ayan, bugahan nyo siya ng hangin. So kapag binugahan mo kasi ito ng hangin mga boss, iikot tong impeller. Pag ikot ng impeller, iikot ito at malalaman mo kung umiingay ba yung turbo, hindi ba sira yung bearing. Next yung titignan mga boss is itong kanyang wastegate actuator. Nag-actuate ba? Ayan. Oh, yan. Okay na. Yan. Ito yung wastegate niya. Ito yung nag-o-open para hindi mag-overboost yung ating makina. Nag-o-open to mga boss. Yan. So anong nagpapa-open ito? Yung vacuum mismo ng makina. Kung gaano kalakas yung kanyang pagsip-sip dito. In relation kasi yan sa kung gaano kalakas yung RPM. It is controlled by solenoid valve. Kailan siya mag-o-open. So kaya kapag stock up to, ayaw pwedeng pass muna kayo. So siyempre, itest nyo itong vacuum. Paano to i-test? Ito, sip-sipin nyo to. Sip-sip nyo, gumagalaw. Hindi pa sira ang diaphragm ng inyong turbo. So may mga turbo rin na BGT. So wala na itong ganito. May mga flaps nandito sa ilalim. So yun yung nag-adjust kung gaano kalaki yung opening or closing sa ating exhaust gas. Maganda rin yung mga naka-BGT na kasi nga wala na siyang masyadong turbo lag. Hindi gaya nito, may turbo lag talaga, yung naglalag yung turbo, hindi agad yung boost. Kasi kapag BGT kasi, kahit na hindi pa malakas yung RPM, is meron pa rin siyang tamang boost. Ito is mga lumang estilo or lumang design to ng turbo. Pero goods pa to mga boss. Yan. So napakaliit, pwedeng ilagay sa motor. At sa turbo rin mga boss, dapat alagaan nyo talaga sa oil. Ayan. Kasi maliit ang mga oil gallery na sa ilalim mo. Ayan, yung sa mga high-speed bearing yan sa ilalim. So hindi kasi ordinary yung bearing yan kasi umiikot to ng 120,000 RPM. Dapat talaga nasa good condition yung engine nyo, tamang change oil, filter, at saka cooling system nyo good na pumapasok dito mga boss. So thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.